mensahe ng ating Panginoon. Amen po. Good evening po, Pastor. Amen, amen. Praise God. Thank you, Jesus, and thank you po. So glory to God sa bawat isa sa atin. Malinaw po ba ako? Am I audible? Clear naman, clear. Ayun, so glory to God sa ating po mga buhay. Grabe, nakaka-amaze yung testimony ng bawat isa sa atin. Po. So talagang today, ang pinakang hinighlight sa akin ni Lord is the Lord will provide. Yun yung lahat ng testimony nila The Lord will provide. Po. So glory to God. So ayan, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, po. So my name is Carl Dave Abesin. Po, I am the head pastor of WTJR or Walking the Jesus Road Ministry here in the Philippines. Po. At meron po kami mga outreaches sa iba't ibang mga places. Po. So ayun, glory to God sa bawat isa. So salamat ulit sa pag-invite po. Salamat po sa every Saturday na pagdalo po ninyo. Yung makita ko po na kayo po ay nanditong lahat ay isang malaking na po to. Isang malaking honor para sa akin. Po, dahil nandyan po kayo halos lahat. We are 13 nasa 20 plus po. So glory to Jesus. So ayun. So let us pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful moment that you have been given to us. Lord, we declare that tonight we will have these visions, oh God. We will have these dreams that we will be aligned, oh God, to your kingdom. We will be aligned to your will, oh God. Lord, dalangin ko po na patuloy ka, Panginoong, kumilos sa aming mga buhay. Samahan niyo po kami saan man kami nandoroon, Panginoon. Saan man kami dako ng daigdig nandoroon, Lord God. We declare and decree that you will move mightily and powerfully in Jesus' name. Amen and amen. So ayun, glory to God. Hallelujah. So let's start. Po? So sorry po at hindi po ako nakagawa ng anong tawag dito ng PowerPoint. Siguro I will work next week para sa PowerPoint. Po? But our topic for this night po is role of prophecy. Po? So ayan na naman ako sa po. Baka may mga question na naman, Sis Bev. Po? Joke lang. So role of prophecy. Yan. So ito yung ating tatalakayin ngayon. Ano po ba talaga yung role ng prophetic sa ating mga buhay? Ito po ba'y para lamang sa iba? Ito po ba'y para lang sa church? Kasi sabi doon, it edifies the church. Po? Pero itong role ni prophecy na ito, kapag ka ba tayo nagkaroon ng prophetic, ano po ba yung dapat nating dapat na ma-receive natin or para saan po ba ito? So sabi po dito, the role of prophecy is to give revelation and divinely communicate to His people. So sabi po niya, ang role daw po ng prophecy ay to give revelation and divinely communicate to His people. So dalawang bagay po yung nais na sabihin sa atin ni Lord. Una, magbigay ng revelation. Ito po ay personal. At ikalawa, divinely communicate to His people. Ito naman po ay para naman sa iba. Po? So maraming mga tao, ang thinkings po nila pag person po ako, ang thinkings po ng marami ay kailangan po ay nakakakita ko lagi ng para sa ibang tao. Lagi ko nakikita si Ate Fab, si Ate Selena, si Ate Ann, si Ate Bev, po, si Kuya Raymond, and so on and so forth. Po. So hindi po ganon. Po, ang prophecy, ito po ay nilagay sa atin ng Panginoon for two things. To give revelation personal sa iyo. Hindi po pwede na sabihin natin, prophetic ako, pero ikaw, hindi mo na determine, hindi mo nakikita yung timing na ibinigay ni Lord. Hindi mo nasasabi kung ano po yung divinely appointed or assignment ni Lord sa ating pong mga buhay. Po? Nagigets po ninyo? Ayan na naman. Nagigets po ninyo? Sorry na talaga. Po? So, role of prophecy. Yan. So, give revelation. So lagi niyo pong tatandaan when God anointed you or kapag inanoint ka po ng Panginoon to have prophetic sights. Sabi ko nga po last time na nag-aral tayo ng Saturday, ang prophecy or ang prophetic, hindi lang po ito para sa mga prophet, hindi lang po ito para sa fivefold ministry, po, ito ay para sa lahat. That's why sinabi ni Paul na a desire, po, earnestly desire prophecy. Kasi importante po ito Importante po yung prophecy. Importante po itong prophetic sa ating mga buhay. Because we receive revelation from us, we receive revelation from others. No? So,
this revelation or this prophetic ano po na ibinigay sa atin ng Lord is para i-guide din po tayo. So may mga pagkakataon na mismong tayo sa sarili natin, makikita po natin or maririnig natin yung warning po ni Lord. Sometimes po kasi ganito mangusap ang Lord eh. Minsan may ipapakita sa'yo na vision, pero may maririnig ka rin na audible voice kung ano po yung sasabihin. Minsan naman, nakikita mo si vision, pero ini-impress naman ni Lord sa heart mo kung ano yung word. Ano po, and most of people na nag-aaral ng prophetic, ang thinkings po nila, lagi pong nakikita lang. Na pag sinabing prophetic, nakita ko lang to. 'Di ba? Ano man yung bagay na nakita mo, hindi ibig sabihin na nakita mo yun ay kaya mo nang i-explain. Halimbawa, nakita ko ito'y trend. Pero kung hindi ko po narinig sa maraming tao na nauna sa akin na ang itsura pala ng trend ay mahabang bagon na ganun, hindi ko po masasabi sa inyo na trend pala yung nakita ko. Pwede ko sabihin sa inyo yung sasakyan na mahaba, yung parang bus na parang ganito na parang ganyan, na pwede kayong maguluhan. Nagigets po natin, ang prophetic or ang prophecy, kapag nangusap sa atin, maaring makita mo yung vision at marinig mo. Maari naman na nakita mo at in-impress ni Lord sa puso mo. Igigets po ninyo? So that is prophecy. Ano po? Communication. Kasi, di ba kapag tayo po nakikipag-communicate, pansinin niyo po, di ba example na lang po natin sa mga nanay na meron pong mga baby. Yung baby naman, hindi naman po magsasabi yan kung gusto niya ng gatas. Iiyak lang yan. Ano po, iiyak lang yan ng iiyak kung ano. Pero bilang isang nanay, mararamdaman mo na yung pala yung kailangan niya. Na kailangan niya pala ng gatas, na siya pala ay nagugutom na. Ano po, because naririnig mo at the same time, ay nararamdaman mo naman. Ano po, nakita mo na umiiyak siya, nararamdaman mo na parang gutom siya. Kasi ganito yung iyak niya kapag gutom. 'Di ba? Naalala niyo po, kapag may mga pagkakataon, isa sa mga testimony na ma-share ko po sa inyo, nung ako po ay bata-bata pa, hallelujah, mga siguro nasa elementary grade pa lamang, malayo pa lang po yung tricycle namin, alam ko na po kaagad kung amin yon o hindi. Kasi alam ko kung ano yung sound. Nagigets po ninyo? Kaya marami sa mga tao, naguguluhan po sila pagdating sa prophetic kasi hindi po nila kayang i-determine yung frequency. Laging ang thinkings nila, maririnig ko, maririnig ko. That is a different gift. Gift of hearing is not prophecy. Gift of hearing is a different gift. Nagigets po ninyo? It is a different gift. Gift of hearing is a different gift. Pwede pong wala kang nakikita pero naririnig mo. At pwedeng wala kang nakikita pero nararamdaman mo. Sino po naka-experience na sa inyo na alam mo dun sa, di ba sabi doon, halimbawa, haunted house. Tapos dumaan ka sa haunted house. Tapos, alam mo yung nararamdaman mo na may multo doon, pero hindi mo siya nakikita. Pero takot na takot ka kasi nararamdaman mo. So yun ay another gift. Ang tawag po doon, discerning of the spirit. You felt. Ano po, nade-discern mo na there is a bad spirit or there is a ghost in that place. Ano po, so ang tawag doon, discernment of the spirit. You know what is, you know it is good or you know it is evil. Ano po, hallelujah Jesus. So nawa po ay nagets po ninyo, ano po yung nais ko pong i-share sa inyo ngayong gabing ito. So the role of prophecy is to give revelation on yourself and to give divine communication onto other. Ano po, maaring gamitin ako ng Panginoon para sabihin kay Sister Selena yung ganitong bagay. At pwede rin naman po na hindi ako gamitin ni Lord. Pwede naman since siya ay prophetic, pwedeng makita niya or maramdaman niya or masabi na sa kanya ni Lord kung ano po yung nais ni Lord na sabihin sa kanya. Ano sabi po ng Amos chapter 3 verse 7? Surely the sovereign Lord does nothing without revealing His plan to His servant, the prophets. So malinaw po yung sinabi doon ni Amos. Ano po, surely the sovereign Lord does nothing. Ibig sabihin, wala raw pong gagawin si Lord unless it is revealed. Nagigets po ninyo? So meaning, bago pa man lang dalhin ni Lord yung plano niya sa buhay mo. Hallelujah, Jesus. Ay, sige po, Ate Fab. Ano po? Hallelujah. So, kumbaga, bago pa man po i-reveal or bago pa man po mangyari ang isang bagay, yan po ay ni-reveal na ng Panginoon. Sabi doon, surely the sovereign Lord does nothing. Wala siyang gagawin nang hindi pa niya nire-reveal yung plano. Kaya nga po ako, specifically as pastor ng WTJR,
naniniwala po kami doon sa kung paanong mag-receive ng prophetic yung mga apostol nung New Testament. Na kapag binigyan sila ni Lord ng word, wala nang confirmation, gagawin mo na lang kaagad. Kasi plano na yun ni Lord eh. Halimbawa, pinakita po sa akin, okay, Pastor Carl, pumunta ka ng Naik, Cavite. Meron ka makikilala doon na ang nangangalang Jolly. Siya ay communicate, magkakaroon kayo doon ng kids ministry, example natin. Pag pumunta po kami doon, hindi na namin kailangan ng confirmation bago namin siya puntahan. Pupuntahan na lang namin because the Lord will do something. The Lord will make His plan fulfill or accomplish. Alam nyo, many of us, nagkakaroon tayo ng misinterpretation or misconception when it comes to prophecy. Ang akala natin, pag may pinakita si Lord sa akin, kailangan ko ng many confirmation. Ngayon, tanungin ko po sa inyo, saan kaya kumuha ng confirmation si Isaiah? Ng prophetic word niya. Saan kaya kumuha ng interpretation ng word niya si Daniel? Si Joseph the Dreamer? Si Joseph na tatay ni Jesus nung sinabi ng Panginoon, imagine niyo po may plano po ang kaaway na patayin yung mga bata. Anong ginawa ng Panginoon? In advance na niya, Jose, bumangon ka, ilipat mo ang pamilya mo sa lugar na ito sapagkat pinapapatay na ng hari ang lahat ng mga batang nasa edad na katulad ng sanggol na yan. Protektahan mo. Ang tawag doon, prophetic warning. So meaning, hindi pa man nagaganap ang isang bagay, ibinibigay na sa atin ni Lord kung ano po yung plano niya. Alam nyo, minsan, may mga pagkakataon po na bibigyan kayo ni Lord ng vision na nakita nyo, katulad nung may narinig ako dito last time na binigyan siya ni Lord ng vision na itong tao na to'y mamamatay na. Alam mo, huwag kang magpapanik. Ibig sabihin nun, warning yon. May pwede ka pang gawin. May kaya ka pang gawin, kaya binigay sa'yo ni Lord. Maaari mo pa siyang i-intercede. Maaari mo pa siyang ipanalangin. Maaari mo pa siyang ipag-pray. Hallelujah, Jesus. So, nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. So, nawa po ay natutunan po ninyo or natuto po kayo. Pag binigyan kayo ni Lord ng prophetic word, it means the Lord wanted to fulfill this plan to you. Okay? Halimbawa, narinig ni ate, yung kumanta kanina, si Sister Robilyn, narinig niya in spirit yung kanta na, Yeshua, di ba? Tapos parang yun lang yung gusto niyang kantahin, in-impress sa kanya ni Lord. Pinakita na sa kanya, nakasabay niyang kumakanta yung mga anghel hanggang sa etong si Sister Robilyn habang kumakanta siya, nag-i-speak in tongues na rin siya, Hura mananaye, Hura yalarara sorya, Lepra bababo shande, ye ya ya, Orama sike yando. Tapos, makikita niya yung revelation ng Panginoon. Kasi dun siya design sa worship. Alam niyo po ba si Elisha, bago siya makakita ng vision, kailangan muna niya ng music. Kaya alam niyo, hindi porket nasa music ka, hindi mo kailangan ng prophecy. You need it. Kasi dun mo makikita kung anong himig or kung anong awit ang nais ni Lord na kantahin mo para sa Kanya. Kaya every person or every Christian, evangelize ako. No, God wanted you to be prophetically evangelizing, prophetically worshiping, prophetically delivering people, prophetically healing people. Ayaw ni Lord nang hindi tayo sure sa ating pupuntahan. Kasi sabi niya po, the Lord does nothing without revealing His plan. Hindi niya po ipapagawa ang isang bagay na ayaw niyang gawin mo. Pag pinakita niya, no need for confirmation, do it. Katulad po nung nangyaring prayer intercession ninyo, hindi naman po yan magaganap ng walang word ang Panginoon. Maaring isa sa inyo, inimpresa ng Panginoon, nako sis Bev, parang kailangan natin mag-praying chain para sa na to. It is a word of the Lord. Hindi mo man siya nakita, but it is a prophetic. It is prophetic. Inimpress siya sa iyo ni Lord. Nagigets po ninyo? In-impress siya ni Lord. So that is prophecy as well. Ang prophetic hindi lang po sa nakikita natin. Sa spiritual realm, meron din tayong 5 senses na kailangan yung pagganahin. Ito po ang gusto kong tips na maibigay sa inyo. Hindi po ako naging sharp sa prophecy because nanood ako ng
Prophet Bushiri or nanood ako ng Prophet Luby or nanood ako ng pinakamagaling na propeta. Naging sharpen ako because kaya ko lang gamitin kung ano yung binigay sa akin ni Lord. Halimbawa, si Ate Robilyn, pag nakita niyo siyang kumanta, uy, parang ang galing niyang kumanta, grabe. Pero yung technique na alam niya ay kung ano lang yung technique na kung paano niya i-express yung kanyang music. Pero pag narinig natin, uy, grabe, parang professional na singer ng langit. Ito professional na singer ng langit. 'Di ba? Nagigets niyo po? Nagigets niyo po yung pino-point ko sa inyo? Ano po, na nais kong maintindihan ninyo na ganyan po ka-useful ang prophecy. Alam niyo po, one time pumunta po kami ng Daet. Kasama ko po si Kuya Brian. Hindi ko alam, ay, nandito pala siya. Yung isang leader namin, si Kuya Brian, andyan po siya sa meet natin. Kasama po namin siya. Kasama ko po siya noon. Siya po ang aking driver nung mga time na yun. Pumunta kami from Kapalonga. Bumiyahe po kami papuntang Daet. May na-encounter po kami doon na mga pastor at yung church nila. Alam nyo, yung pastor po na nandoon na a friend of mine, nakatayo lang siya sa may pintuan habang kami po ay nagmi-minister. At sabi niya, Pastor Carl, you know what? I honor the anointing in you. Sabi ko, bakit? Alam mo, Pastor Carl, ang daming minister na nagpunta dito sa amin, pero ibang-iba yung anointing na ibinigay sa inyo ni Lord. Kasi paglapit mo pa lang dun sa babae kanina, alam mo na kaagad na spirit of death yung nasa kanya. Kasi nung sinabi mo, I know you. You spirit, look at my eyes and leave this body now. You spirit of death, you have no room, you have no right in this body. Live now. Ngayon po okay na siya. Ini-enjoy niya po yung family niya ngayon. Ini-enjoy niya po yung kanilang relationship ng kanyang anak kasi for 5 years bedridden po yung tao na yon. At bago po siya umattend ng church event na yon na pinuntahan namin, 1 month na po niyang nineglect na uminom ng gamot. As in, by faith. Sabi niya, Lord, hindi na ako iinom ng gamot na yan. Magaling na ako. Pinagaling mo na ako. So, syempre, hindi papayag si Lord na tinanggal niya nga yung gamot pero yung demons or yung curse ng death nandun. So, pinaalis ng Panginoon yung death. So, sabi nila, grabe, no? Nakaka-amaze yung ginawa ni Lord. Then, meron dong isa na nakahalukip-kip lang na ganyan, tapos nakatayo. As in, nakatunga nga lang siya sa amin, nakatingin lang siya sa amin. Siya ay worshiper ni Lord. Paglapit ko sa kanya, sabi ko, look at my eyes, ate. Pagkatingin niya sa mga mata ko, sabi ko, I know it. Prophetically, the Lord impressed to me, the spirit of fear is bigger than the command of the Lord in that woman. Sabi ko, you think you can hide to me? Live now. You spirit of fear. Labas dyan, layas. Akala mo makakapagtago ka. You cannot hide. When our eyes is open, demons cannot hide. Now live in Jesus' name. Alam niyo po, bumagsak siya na parang siyang galit na parang gusto niya pa kaming suntukin. Kaya nung nahimasmasan na siya, sabi namin sa kanya, ate, alam mo ba, parang susuntukin mo pa ako kanina eh. Tapos sabi niya, totoo po, Pastor Carl, naku, sorry po talaga. O di ba natatawa si Kuya Brian kasi totoo po 'yun. Di ba, grabe po ang ginawa ng Panginoon nung araw po na 'yun. Sabi ko, 'yun yung kakayahan ng prophecy. At alam niyo po, in the Old Testament kung titingnan natin, the first work of the prophet is not prophesying, not guiding. The first work of prophets is to deliver people. Kaya alam niyo, when you have this sight, when you have this prophetic eye, kaya nyo rin pong makapag-deliverance. Magugulat ka na lang. Kapag nakita mo ang demons, magmamanifest na yan. Hindi na nila kaya magtago eh. Dahil nakikita mo sila. Po? Hallelujah, Jesus. At ganun din, when you worship the Lord prophetically, kaya mo rin pong makita yon. Yun nga po yung sinasabi ko sa buong team, worship pa lang, yung demonyo nagsisisigaw na kasi nare-rende na siya at parang apoy na sa kanya yung worship na yan. Alam nyo, nung nag-start po ako, bago ko malaman yung power ng speaking in tongues, nagdi-deliverance yung spiritual father ko that time. And then wala akong alam na gagawin. Ang meron lang ako nun is speaking in tongues. So I decided na itapat ko yung aking bibig doon sa tenga ng mini-minister niya. And nag-speak in tongues ako doon. Hura babababa, shandalara babababa, shandalara babababa. Po,
And then suddenly, tinakpan niya yung tenga niya at tinampal niya po ako sa muka. Sabi ko, may power nga yung tongues. Kaya alam niyo mga kapatid, sometimes, hindi po natin nanonotice yung speaking in tongues niyo po, napaka-powerful niyan. Lagi kong tinuturo yan sa buong team ko. When you have speaking in tongues, that is your key to open realms. Yan po ang susi sa pag-open ng realms. Kaya wag po kayong mahiyang gumamit yan. Wag po kayong mahiya na gumamit ng speaking in tongues when you pray. Because it opens realm. Kaya nga po may mga pagkakataon na sinasabi nila, bakit ganun, Pastor Carl? Last week, nagkaroon po ako ng activity sa kanila, yung tinatawag naming prayer, circle of prayer. Yung circle of prayer, yun po ay parang chain na magkakahawak-hawak kamay ang bawat isa na nandoon. Ipagpe-pray mo yung nasa kaliwa at yung nasa kanan mo at yung sarili mo, and then we all speak in our tongues. Walang hanggat hindi na natatapos ang lahat na mag-pray, hindi tayo mag-e-end mag-pray. Continuous yun. At sinabi ko sa kanila, when you're done praying, just be silent. At magulat na lang kami na every one of them, the Lord revealed to them their hearts. So sabi ko sa kanila, you see, people of God, you don't need confirmation for God to reveal revelations in you. Ang kailangan nyo lang gawin, to open your eyes in that realm and look for this revelation. Yung isa sinabi niya, Pastor, habang nag-i-speaking in tongues po ako, dinala po ako ng Panginoon doon sa moment na nagbabike po ako. Kasi nagdi-deliver siya eh. Sabi niya, alam mo, Pastor, habang nagdi-deliver ako, inaalala ko kasi yung mga taong nagugutom. Kaya alam mo, kanina, may nadaanan akong pulubi, binalikan ko talaga at binigyan ko ng pagkain. And that is the burden of this man. Yung isa naman, Pastor, ito yung nakita ko. Kasi nung mga nakaraang araw, down na down kasi ako eh. Ngayon, the Lord, at ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. Revelate ko yung cross na nagliwanag doon and everyone is crying. Lahat po kami na nandoon umiiyak to every revelation na para bang iisang spirit kami. Para bang iisa lamang ang isip namin at ang puso namin pero iba-iba lang kami ng needs. Yung isa naman, may pinakitang vision sa kanya ang Lord about Bible and time. At sinabi niya, yung kahalagahan daw ng oras ang ibinibigay sa kanya ng Panginoon. The importance of time. Sabi ko, grabe Lord. Kaya alam nyo, that is the role of prophecy in our life. To reveal the plan of the Lord in us or in other people. Amen? So nawa po ay nagigets po ninyo. Hallelujah, Jesus. So let's move on to number 1. The role of prophecy in our life, number 1, is to instruct us. Bibigyan ka po ng Panginoon ng instruction. The Lord wanted to use prophecy to instruct you. Kaya nga po, ang lagi pong tinatanong ko sa bawat isa na nag-share sa amin ng prophetic word, sabihin, Pastor, may nakita po ako in the realm of the Spirit, may napanaginipan po ako in the realm of the Spirit. Ang sunod kong tanong, anong instruction ni Lord? Because God never reveal plan without project plan. Are you with me, people of God? The Lord will never reveal plan without project plan. Lagi pong nandoon yun. Pag binigyan ka ni Lord ng plano, may project plan na yun. Nandun na yun lahat. All instruction, all direction, nandun na. Wala ka nang hahanapin pa. Hallelujah, Jesus. Sabi po ng Micah or ng Micah chapter 6 verse 8, He has shown you, O mortal, what is good and what does the Lord require you. Imagine, ipapakita raw po sa inyo ng Panginoon kung anong maganda na dapat mong gawin at kung ano ang nais niya na gawin mo. Kaya lagi ko pong sinasabi, when the Lord speaks to me, I speak. But when God never speaks to me, then I don't speak. Because if I speak, it is me who speak, not my God. Kaya kapag may mga tao na nagsasabi sa akin, Pastor, pahingi nga po ako ng prophetic word. Sige, ipagpe-pray kita. But when the Lord says this,
Hindi ako magmemema sa'yo or hindi ako gagawa ng prayer of something eme-eme lang. Gusto ko pag pinag-pray kita at may ni-reveal si Lord, sasabihin ko sa'yo, pag wala, sorry, walang word si Lord. Just continue what you are doing. Because it is not what we want, it is what He wants. Hindi po kung ano yung gusto natin. Marami sa atin, kumukonek tayo sa mga prophetic people kasi may gusto lang tayong malaman. Hindi ba pwedeng lumapit ka kay Lord nang hindi ka intentional na may gusto kang alamin? Hindi ba pwedeng lumapit ka sa Kanya at sabihin mong, "Speak to me, Lord, for your servant is listening." Sabihin mo sa akin, Lord, kung ano ang nais mo. Eh alam nyo, every time that I sleep, I always talk to the Holy Spirit, Holy Spirit, speak to me whatever you want. Not my wants, but you wants. So pagising ko sa umaga, I will remember the dreams. Buo yun. Walang labis, walang kulang. Buong dream. Nandun yung instruction, nandun yung direction. Thank you, Jesus. Kaya mga kapatid, the role of prophecy in your life is hindi lang basta-basta sabi ng sabi or salita lang ng salita. Hindi, pag may nakita ka, ibibigay mo na kaagad. Sometimes you need to be directed. Pwede po kayong lumapit sa inyong mga leader. Ano po? At tanungin niyo po sila, Sis Beb, Vision, hindi ko alam kung anong nais na sabihin ng Panginoon. Kasi akong or sa lahat ng nakikita ko, hindi ko sinasabi sa maraming tao. Sinasabi ko lang yun sa leader ko. Pastor, ano kayang ibig sabihin nito? Pag hindi niya ako nireplyan, o walang ibig sabihin. Pag hindi niya sinabi sa akin kung anong word ni Lord, okay lang. I will wait. Sabi ko, Lord, reveal to me the word. Kaya sinasabi ko po sa bawat isa na naginip man o nakakita ng vision, paggising nyo pa lang po, wala dapat kayo munang pagkukwentuhan kahit na sino. Isulat mo yung prophetic word. Tapos ipag-pray mo, Father, in Jesus' name, Lord, reveal to me clearly the instruction of this word that you have been given to me. Lord, kasi hindi ko maintindihan yung panaginip ko eh. Bigyan mo ako ng instruction at maging sensitive ka. Kasi alam mo, si Lord ang magdadala ng tao na mag-e-explain ng dreams mo or ng vision na binigay sa'yo. Sometimes kahahanap natin ng confirmation, namamali tayo. Sa halip na confirmation, wrong direction ang ating nakikita. Alam nyo, meron akong testimony sa inyo. One time, in the year 2024, if I'm not mistaken, at 2023, may binigay na panaginip sa akin ng Panginoon na may isa kaming member na kabataan, 15 years old lang yon. Sa panaginip ko, kumatok ako sa bahay nila, pinagbuksan niya po ako. At pagkatapos po nun, umupo ako sa sofa. Pag upo ko sa sofa, siya po ay umupo din dun sa may pinakansandala ng sofa. So ang tendency, yung kanyang private part ay lumalapat sa batok ko. Nagigets po ninyo? Yung kanyang private part, lumalapat sa batok ko, and I was just like, anong ginagawa mo dyan? And then na-ship. Nakita ko ulit siya na may promise ang kanyang mama sa kanya, pero hindi magaganap or hindi matutupad. Ngayon, sabi ko, Lord, what is the word for this man? Na-explain sa akin ni Lord. Okay? December 25, Christmas yun, pumunta siya dito. Sabi niya, Kuya Dave, mamamasko ako. Sabi ko, sige, may papasko ako sa iyo. Halika, may tatanong ako sa iyo. Sabi ko, alam mo, the Lord given me this dream. Sabi ko, in your walk in the Lord, ito pa rin yung nararanasan mo. You are falling, or you fall into the same sin that you have been done before. Nung una, sabi niya, hindi na po ako nagkaroon ng ganyan, wala na po akong ganyan. Sabi ko, okay. So sige, ito na lang. Yung nanay mo kako, nangako sa'yo na susunduin ka pero hindi yan magaganap. Sabi niya, ay hindi ko po alam. And then, alam niyo ang nangyari? Sabi ko, okay. Wala na akong inimik. And then, as I turn back, I close my eyes. Sabi ko, Father,
I believe it is your word for him. Lord, let him confirm it. I don't need somebody to confirm this word. I need him to confirm the word that you have been given to me. Nawala po yung mga kasama niya. Nagsiuwian na. Siya na lang natira. Sabi ko, oh kuya, bakit hindi ka pa umuwi? Sabi ko, nako, alam mo na alam ko na yung mga ngiti na yan. May sasabihin ka, no? Sabi ko, sige, dito ka sa table ko sa may office ko. Lapit siya. Sabi ko, di ba tama yung mga sinabi ko? Alam mo ang sagot niya, totoo yun, Kuya Dave. Nahihiya kasi ako kanina kasi nandito yung mga kaibigan ko. Nandito yung tito ko. Kaya nahihiya po ako. Pero totoo po yung sinabi mo. And then, kinontinue ni Lord yung vision na ibinigay niya sa akin. From dreams, kinontinue na po niya yun in vision. Sabi ko, alam mo na, I saw the Lord kung saan ka nagpe-pray. Nandun lang siya, nakangiti siya sa'yo. At alam mo, every time na nandoon ka, iniintay ka lang ng Panginoon. Bigla na lang po siyang umiyak. At alam nyo, afterwards, New Year yon, na-fulfill yung last word na sinabi ni Lord. May pangako sa kanya yung nanay niya, pero hindi yung nanay niya ang sumundo sa kanya. Ibang tao. Kapatid ng nanay niya. Sabi ko, grabe ka, Lord. That is the accuracy of prophecy. Kaya alam nyo, if the Lord has given you word, ipaalam nyo lang siya sa pinakamapapagkatiwalaang tao, hindi sa lahat ng tao. Dahil nung binigyan ng word si Moises, hindi naman niya sinabi kung kani-kanino. Hindi nga alam ng Paraon na may pag-uusap sila ni Lord eh. Imagine nyo po yun? Because it is a revelation. Pwede kasi makontaminate yung revelation na ibinigay sa'yo ni Lord kapag may nakaalam pang iba. Or naghanap ka na naghanap ng maraming confirmations. Hope you get it, people of God. Sabi dito, to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Ang trabaho po pala ng prophecy ay para po tayo po ay lumakad justly, para po mas lalo nating maipakita sa kanila yung mercy ni Lord. Alam nyo, may mga pagkakataon na may mga nakikita naman ako sa lahat ng tao na nai-encounter ko. Pero hindi kasi lahat ng nakikita ko ay sinabi ni Lord na sabihin. Sometimes nakikita ko yon para maintindihan ko sila so that I can give yung sinasabi dito na love, mercy. Minsan mag-explain sila ng madami, sasabihin ko na hindi mo na kailangan mag-explain. I saw. Huwag ka na mag-explain. I saw in the realm of the Spirit, these things are happening in your life. So ngayon, wala na lang siyang ibang gagawin kung hindi umiyak na lang sa'yo. Grabe po ang Lord. Ano po ang sinabi nun? To walk humbly with your God. Alam nyo, ang work or ang role nitong prophetic instructions na ito ay para lumakad tayo with humbleness. Kasi kung tayo lamang yung mag-i-interpret ng lahat ng ating nakikita, lalakad tayo ng may yabang tayo sa ating sarili kasi kaya mong i-interpret lahat eh. Pero hindi natin nakita that the true interpreter is our Lord Jesus Christ. Kaya alam nyo mga kapatid, may mga pagkakataon na may mga taong nang aas sa akin kung ano ang meaning ng panaginip nila. All I respond is, wait lang ipagpipray ko muna. Because I don't want na magbigay ako ng prophetic confirmation or hindi confirmation prophetic interpretation tapos hindi po pala yun yung interpretation na nais ni Lord. Accountable po ako doon. Paano kung ang sabihin ko doon, sinabi ng Panginoon, mamamatay na yan. Yun yung sinabi mo, yun yung naganap. Ang gusto pala ng Lord, warning pala yun, na anak, ipag-pray mo yan kasi mabubuhay pa siya. Ano po? And totoo yung sinabi ni Nanay Vicky last time. Marami po akong encounter, not just 1, not just 2, not just 3, not just 4, not just 5. Imagine mo, sabihin sa'yo ni Lord, anak, ipag-pray mo yung tao na yan, mamamatay na yan. Lord, paano ko to sasabihin?
So ngayon, ang gagawin ko, dahil binigyan ako ng prophetic revelation ni Lord na itong taong to mamamatay, ano ang dapat kong gawin? Para hindi ako magkamali ng sasabihin, kasi hindi ko pwedeng sabihin doon, oy, mamamatay na yung kamag-anak mo, mamamatay na yung kapamilya mo. Hindi pwedeng ganun eh. Di ba, lalapit ako doon sa mga tao na kasama niya. Like for example, asawa niya, kapamilya niya, siya ang ipagpipray ko ng preparation. Father, whatever happens to this man, prepare this woman. Pero alam ko na po yun na mamamatay siya. Ang pinag-pray ko na i-prepare ni Lord yung mga taong nandun. Kasi hindi po lahat ng death na ipinakita sa inyo ng Panginoon ay warfare. Hindi lahat ng death na ipapakita sa inyo ng Panginoon ay para magpanik ka. Pinapakita sa iyo ng Panginoon yun because meron kang kailangang gawin or kailangang ihanda. Alam niyo po ba, before my spiritual father died, nakita ko na yun. Sabi ng Panginoon, Carl, be prepared because your father or your spiritual father is going home. Sabi ko, Lord, totoo ba to? And then suddenly, somebody called me. 50-50 na siya doon, nire-revive na sa ospital. Pagpunta ko doon, wala na siya. One more thing. Bago mamatay ang aking lola, alam niyo po ba na nakita ko siya sa panaginip na mamamatay siya? At na maalam pa ha, magkantindi naman na itong lola ko, na maalam pa sa panaginip ko. Siya po ay dinala sa ospital because of high blood pressure. Ano po, sobrang taas ng kanyang dugo, ganun. Dinala siya sa ospital, tapos hindi na siya nakakakilala. Even yung tatay ko, hindi niya na nakikilala. Iilan lang yung mga nare-remember niya na mga apo-apo niya. Nakatingin lang siya sa mga nagsasalita. Alam niyo po, in 3 days na yon, nung ikalawang araw niya na nasa ospital, napanaginipan ko yung lola ko na nandun siya sa dulo ng napakahabang table. Sa table na yon ay merong malalaking ubas na kasing laki ng apple. Nasabi ko, Lord, parang hindi normal yung mga ubas dito ang lalaki. Nandun siya. At ang word sa akin, birthday daw ng lola ko. Pero yung kanta, yung paborito niyang, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Tapos kumakaway siya sa akin sa dulo, nakangiti siya. Sabi ko, Lord, birthday, pero yung tugtog, kay buti-buti mo, Panginoon, tapos kumakaway siya. Yun na pala. Birthday nga. Kasi, nag-end na yung buhay niya dito sa mundo, pero nag-start na yung buhay niya doon sa langit. Kaya birthday niya. So, nung time na yon, hindi na po ako umiyak nung malaman ko na namatay ang lola ko. Kasi na-advance na eh. Naipakita na sa'yo ng Panginoon yung revelation. Kaya kapatid, kapag may mga bagay kang nakikita, huwag mong katakutan. Kung medyo nagpapanik ka dun sa mga bagay na nakikita mo, ilapit ka sa spiritual father mo or dan sa isang prophetic na alam mo na sharp pagdating sa prophecy. And then, sabihin mo sa kanya na yun yung nakita mo. So that ma-guide ka rin niya kung paano yung tamang pagre-release ng prophetic. Kasi kung ganun ang ipapakita sa inyo, naku, mahirap po yun. Ano po? At by God's grace, sa dami po ng tao na yon na ibinigay sa akin ng Lord yung word na mamamatay na, lahat naman po sila by God's grace, prepared ang family nila. Naintindihan nila bakit nawala yung kanilang family member. Because the role of prophecy is to instruct us. Bibigyan ka ni Lord ng instruction kung ano yung nais niya na gawin mo. Pinakita sa'yo na mamamatay na itong tao na to, but the Lord given to you na ipag-pray mo siya. Personally. Alam nyo, minsan naglalakad po kami noon, nag-walking kami doon sa may tabing dagat sa Aplaya. Suddenly may buntis doon sa unahan namin na naglalakad. And the Lord speak in my ears. Sabi niya, nak, nakita mo yung babaeng naglalakad sa unahan, yung buntis na yan? Sabi ko, yes, Lord. Anak, ipag-pray mo siya. Lord, kakausapin ko ba siya para ipag-pray o ipag-pray ko lang siya? Sabi ng Lord, hindi na kailangan kausapin or hindi na kailangan itap mo yan. Basta ipag-pray mo lang siya. So, ang ginawa ko, sinundan ko lang siya.
Habang naglalakad-lakad siya, sinusundan ko rin, ang bagal ko rin maglakad. Pero ine-intercede ko siya, Father, in Jesus' name, hindi ko alam kung anong plano mo, hindi ko alam kung anong nais mo, pero ito ang instruction na binigay mo. Na ipanalangin ko siya, Lord, itinataas ko ang bata na nasa kanyang sinapupunan. Dalangin ko, Panginoon, anuman trap ng kaaway na iniaabang sa kanya, ay winawasak ko na ngayon. I command every spirit of death na nakaabang na sa kanyang paglabas sa sinapupunan ng kanyang ina, inuutusan ko itong lumayas sa kanilang buhay. Gayon din sa kanyang nanay na magluluwal sa kanya, dalangin ko ang pagproteksyon mo sa kanya sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasi hindi ko na po nakita yung tao na yun. Thank you, Jesus. Natuto po kayo? Thank you, Lord. Nawa po ay natuto po kayo at magamit po ninyo ito sa inyo pong paglilingkod. Ano po, ang prophetic po ay para sa lahat. Alam nyo, before, nung nag-start pa lang ako, sabi ko noon, Lord, kung wala akong makitang vision, okay lang, wag na lang. Siguro hindi para sa akin. Alam nyo, nanood ako ng David Diga Hernandez eh. Alam nyo sinabi niya doon? Ay hindi, Pastor Benihin pala. Alam nyo ang sinabi niya doon? You need to open your eyes because if your eyes are closed, you don't see healing. Sabi ko, patay. Kailangan pala yun. Sabi ko, para makita, oo nga naman. Paano ko nga naman pagpipray ng sickness to kung hindi ko nakikita yung sickness? Sabi ko, okay. Sabi niya, sa deliverance, kailangan mo rin yan. Paano mo masasabi or paano mo makikita yung demons kung hindi mo siya prophetically titignan? Alangan naman tanungin mo yung tao, oy, anong feeling mo? Anong demons yung nasa iyo? Okay. Demons of anger. O sige, cast out natin. Father, in Jesus' name, I command every spirit of anger. No. Look at it and you'll see. Alam niyo, meron akong isang testimony na na-share ko na sa WTJR. Before, nandun pa po kami sa dati naming bahay. I was just a leader that time. Pero nagmi-mission na po kami sa labas. Ano na yun? During ECQ na. Tapos na yung pandemic. May dinala sa akin yung isang member namin, kapatid niya. Ang pangalan niya nun, Charm. Charm. Di ba? Pangalan pa lang, pang witchcraft na yun. Charm. Di ba? Hallelujah. Paglapit pa lang po sa store ko, kasi meron akong kapihan that time, nakaganyan ang tingin. Parang galit siya sa akin. Sabi ko, hello, sir. Nakaganon sa akin, hindi natawa, hindi nangiti, walang kahit anong reaction. Sabi ko, ay, demons. Sabi ko, demonyo ito. Hindi natawa sa akin, galit siya. Sabi ko, sige po, doon na lang po tayo sa taas para po makausap ko po kayo ng ayos. Sunod ulit siya, hindi siya naimik. Wala siyang respond, wala siyang kahit ano. Pero masama lagi ang tingin niya, pag tinitingnan ko siya, lagi siya nakaganon. Laki nakatirik yung mata niya sa akin. Hindi niya inaalis yung tingin niya sa mga mata ko. Sabi ko, aba, parang kukurso na dahil pa yata ako ng tao na to. So ngayon, sabi ko sa kanya, sige, i-renounce natin yung lahat ng mga kasalanan na nais mong i-renounce. So kaya pala po nakikita ko yung spirit ng tao na yun kasi nag-ready na siya na isurrender yung buhay niya. So hindi niya intention na ganun siyang tumingin. That is the spirit that I saw. Hindi siya yung nakita ko, kundi yung spirit sa kanya. Alam niyo, during that time na nagre-renounce po siya, mayroon siyang ni-renounce doon eh. Sabi niya, Pastor, nire-renounce ko po yung kasi yung asawa ko may kapatid siya, may nangyari sa amin ng babae. Ginusto niya rin naman yun, sabi ganun. Sabi ko, okay. So okay, sige, i-renounce mo. I renounce na nagkaroon ka ng adultery at saka affair doon sa kapatid ng asawa mo. Eto na. Sabi ko, sige, baba na tayo doon sa bahay, doon ka namin pagpe-pray. Kasi walang mga bintana yun eh. So iwas chismosa. So sarado bintana, sarado pinto. So nandun na kami, spiritual father ko nandun, prophet Rainier nandun, ako naglilid. Sige, Father, in the mighty name of Jesus, I command every spirit. Tinandaan ko lahat ng mga ni-renounce niya. Kinumand namin yung spirit. Alam niyo, pagdating doon, ayaw umalis ng demons. Sabi niya, no. Nag-iba yung boses nung lalaking yun. Sabi niya, no. Alam niyo naman kung gaano kapayat ang ating prophet Rainier. Alam niyo po bang nakaganon na yung kamay niya noon? Sabi niya, Kuya Dave. Sabi ko, sige, bitawan mo na.
Sabi ko, hindi naman na yung makakapalag eh. Sabi ko ganon. Kasi sabi ko, naawa na ako sa'yo para kang pilipit eh. Sige, bitawan mo na kako. Sabi ko, hindi natin makakast out yung demons na yan kasi hindi niya sinabi kung anong totoo. At lagi niyo po itong tandaan, demons never say wrong things in the face of God. Hindi po siya magsasabi ng hindi tama sa harapan ng Panginoon. Naalala niyo yung Legion Spirit? Pagdating pa lang niya kay Jesus, hindi naman siya nagsinungaling eh. Siya na mismo nag-submit. So ngayon, sabi ko, Lord, ayaw niya talagang umalis. Ang sakit na ng bunganga ko ka-declare, come out in Jesus' name. Go! In Jesus' mighty name. Out! Out! Fire! Fire! Wala pa din. Talagang tigas niya. Nakikipagsagutan siya, no! And then I pray. Sabi ko, Father, speak to your servant now. I know you want this person to be released. What is the problem why I cannot cast out demons? Nag-flash po sa mind ko. As in clear, as nag-flash yung capital R-A-P-E. Rape. Sabi ko, alam ko na. Sabi ko, now I command you, go back to your body now. Sabi ko, i-renounce mo. Hindi mo pa sinabi kanina, ni-rape mo pala yung tao na yun. Hindi po sabi ko, hindi. Yun na yung sinabi ng spirit, di ka na makakapag i-renounce mo na. So pinasabay ko siya, I renounce that I rape yung pangalan ng tao na yun. Alam niyo po, wala pang 5 minutes. Pak! Wala, bagsak. Bumangon, hinang-hina, sabi niya, sa lalamunan ko, Pastor, ano nangyari? Sabi ko, ewan ko sa'yo, ano nga bang nangyari? Sabi niya, hindi ko po matandaan eh. Tapos nahihilo po ako, bakit kaya? Sabi ko, sige, upo ka lang, saglit lang. Di ba? So nakikita po ninyo, that is the importance of prophecy. That is the important role of prophecy, to see the enemy. Kasi kahit pa po kayo, marunong kayo mag-deliverance or may authority ka ng deliverance, kung hindi mo nakikita yung enemy mo, ay wala, hindi mo siya makakast out. Kasi ang demons, hindi niya ifo-front yung kanilang general. Itatago nila yung general spirit. At ang ifo-front nila, yung mga minor lang. Kasi hanggat nakatago yung general dyan, may babalikan pa sila. Nagigets po ninyo? Kaya nga gusto ni Lord, release all lahat. Kaya sabi dito, He has shown you, O mortal, what is good and what does the Lord require you. So katulad po ng testimony ko sa inyo, sinasabi po ni Lord kung ano ang nais niyang gawin natin. Ano po? Hallelujah, Jesus. To act justly and to love, mercy, and to walk humbly with your God. So ngayon, wala akong dapat iyabang kasi lahat ng nangyari pong yun, hindi dahil akin, kundi dahil sa Panginoon na nagsugo sa akin. Diba? Kung ako lang yun, paano ko malalaman na rape pala yun? Tapos naalala ko, may isang testimony pa ako, namin yun, Foundation Day, or yung parang anniversary namin. Meron kami mga invites, taga-ibang church. Meron po doon, ang liit-liit na babae. 5 na po yung naghahawak sa kanya, pero talagang pag pumiglas po siya, talsik talaga yung 5 naghahawak sa kanya. Ganun siya kalakas. Alam niyo yung ginawa, binaon saya sa lupa nung mga naghahawak sa kanya, ay ang lalaki. Tapos kinakast out nila, hindi nila makast out. Sabi ko, wait lang, alis kayo. Bitawan nyo. Sabi niya, Pastor, bibitawan namin. Baka mamaya magwala to. Hindi, magtiwala kayo sa presensya at kapangyarihan ni Lord, hindi yan makakapiglas. Sabi ko, Father, in Jesus' name, I bind your hands and your feet and your neck. Now look at me. Yung spirit of rape. Yung babae pala na yon, meron siyang experience nung siya ay childhood pa lamang na siya po ay nakaranas ng molestation and rape. Kaya po pala yung spirit na yon, ganun na lamang kagrabing magwala. Kasi ayaw niyang malaman or ayaw niyang makita yung strongholds. Kaya pala nung palapit pa lang ako, nagwala siya ng sobra. As in, hindi siya kayang kontrolin ng 5 naghahawak. And sabi ko, keep quiet. You're enough. Your end today. Enough is enough. Live now. And bigla na siyang umiyak. Yung may peaceful na iyak. Yung hagulgol na para ba siyang inakap ng isang tatay. Sabi ko, okay, puntahan nyo na guys. Free na yan. Thank you, Jesus. And that is the importance or the important role of prophecy. For us to see kung ano po yung dapat. Number 2, role of prophecy to judge and warn. Isa sa mga nais ng Panginoon ay
para mag-judge tayo ng tama at mag-warning tayo ng tama. Kasi yung iba mag-judge based on observation. Pero hindi sila nag-judge according sa word ni Lord. Alam niyo po ba, kapag tayo po yung nag-judge ng according sa word ng Panginoon, yung hindi yung typical na Bible verse ha, I mean if that is the word of the Lord, wala pong makakapigil dyan. Sabi ng Bible, the word of God is sharp and true like a double-edged sword, na hanggang kaluluwa niyan, kaibuturan ng kanyang buto. Hallelujah. So if you are prophetically moving onto the Lord, dumating sa moment na meron akong ikina-counsel. Nakaupo ako sa table ko, may umupo doon sa unahang upuan sa may lamesa. Yung tao na yon, nagtatrabaho siya sa isang kainan. Tapos meron akong kina-counsel na isa prophetically. Counsel. Tapos maya-maya, sabi ko, ang ingay niya kasi. Sabi ko, tumigil ka nga, wag ka nga maingay. Alam mo ba, pinapakita sa akin ng Panginoon pinapakita sa akin ni Lord na ikaw na nangungupit ka ng mga yamugbog ng mga niluluto mo doon, pati ng fries binabawasan mo. Biglang sabi niya noon, wala pa, grabe naman yan. Sabi, nakakatakot ka naman ha. Sabi ko, oo, yun ang totoo. Wala kang maitatago. The word of God is sharp and true. And ganun po ka-sharp. Kaya alam nyo, kapag prophetically binigyan kayo ni Lord ng judgment sa isang tao, kapag in-speak out nyo yun doon sa isang tao, hindi po niya mararamdaman yung condemnation. Kung hindi mararamdaman niya yung pag-ano ng Panginoon sa kanya. Yung pag-touch ng Panginoon sa kanya. Sabi po ng Jonah chapter 3 verse 4, Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days and Nineveh will be overthrown. Imagine nyo po anong ginawa ni Jonah doon sa Nineveh or sa Nineveh. Sinabi lang niya, ito ang sinasabi ng Panginoon, na pupuksain niya ang lahat ng mga taga Nineveh. Diba? Sa looban ng 40 araw or 40 days, na hindi pa ninyo tinatalikuran ang inyong mga pagkakamali, wawasakin kayo ni Lord. Nandun yung instruction, nandun din yung direction. That is His prophetic word. Kaya alam nyo, pag judgment ang binigay sa'yo ni Lord, automatic merong instruction, automatic may right direction. Tinan nyo, sinabi doon, pumunta ka ng Nineveh, sabihin mo sa kanila na kailangan nila mag-repent. That is the instruction. Anong direction? Bibigyan ko kayo ng 40 days. Within 40 days, pag hindi pa kayo nagkasala, mamamatay kayo lahat. Instructional. Kaya kapatid, kapag may mga taong pupunta sa iyo at nagsabi lang sila na sabi ng Panginoon, ganito, ganyan, pero walang right instruction, huwag niyo pong paniwalaan. Alam niyo po, maraming tao na rin po ang nag-speak sa akin ng curse. Meron pa nga tao nagsabi sa akin na mamamatay daw ako. Sabi ko, nako, tigilan mo ako. That is not from God. Now I break every curses or every cursed tongue that you have. I don't believe. Sabi niya, hindi ka magiging successful sa paglilingkod kay Lord. Sabi ko sa kanya, be broken in Jesus' name. Sabi ko, hindi naman ikaw ang tumawag sa akin. And I know the word of the Lord. Nasabihan pa ako ng prideful kasi daw ayaw ko raw tanggapin. Sabi ko, wala nga malinaw na direction eh. Wala nga malinaw na instruction. Bakit mo ako sinabihan ng ganyan eh? Kaya alam nyo, minsan, may mga tao magsasabi sa akin na, false pastor or false apostle. Ang tanong ko, anong basis? Ay kasi pastor, napanaginipan ko eh. O, napanaginipan mo lang? Tapos wala kang right basis para sabing false ako. Dapat may right basis ka from the Lord. Kasi kung nireveal sa'yo ni Lord na false pastor or apostle ako, dapat may right basis ka. At siguraduhin mong mahihit ako nung basis na ibibigay sa'yo ni Lord. Because our God is instructional. Naalala ko nung nag-usap kami ni Sis Beth nung nakaraang araw, meron kaming isang tao na hindi ko papangalanan na beforehand pa lamang, alam ko na prophetic itong tao na to. But one time, na nag-uusap kami, na naginip ako about sa tao na yun. Sabi ko sa kanya, Kuya, alam mo ba ako, meron ako napanaginipan about you. Nakarating ako sa bahay ninyo at ito yung bahay nyo. At may nakita ako dong kwarto sa bahay ninyo na puro kalat, as in madumi. Para siyang haunted house. Ganon. Pero pag pumunta ako sa ibang room, malinis naman. Pero yung area na yun, madumi, makalat. Para siyang basurahan.
And then sabi ko, ito yung word ni Lord. Pagising ko, pinag-pray ko, sabi ko, Lord, anong interpretation? Alam mo ka ako, kuya, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Lord, yung bahay na yon, it represent you. Yung kwarto na yon, yun yung kwarto or puwang sa puso mo. Yun yung puwang sa puso mo na may marumi pa dyan. Alam niyo, hindi na po ako nireplyan ng tao na yun, hanggang ngayon. Tapos nagtago na yung tao na yun sa akin. Praise Jesus. Kasi na-hit kung ano yung word na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ngayon lang, kung mga nakaraang panahon, ay binigyan ako ng Panginoon ng clarity. Ano po, hindi ko hiningi na magdala siya ng tao na magsasabi sa akin to clarify yung word niya para sa tao na yun, pero nagdala ang Panginoon. At doon ko na-realize na, oo nga, tama nga Lord. Yun nga ang nangyari. Hallelujah, Jesus. So nagigets po natin, right judgment. Para po hindi mema-mema yung pagja-judge natin. Ano po, laging instructional kung magbigay ang Panginoon. Thank you, Lord. So nawa po yung natuto po kayo. Ano po, ganun din po sa warning. Halimbawa, pag binigyan kayo ni Lord ng warning na mamamatay na yan, may direction po ang Lord dyan kung anong gagawin mo para masave mo pa yung buhay niya. Halimbawa, pinakita sa'yo ng Panginoon, maa-aksidente. Ipapakita rin ng Panginoon or sasabihin ni Lord or i-impress ni Lord sa'yo kung ano yung gagawin niya. Na brother, ito yung word ng Panginoon, kailangan bago ka umalis, manalangin ka. And meron akong testimony sa inyo na may share about dyan. Before pa lamang na nag-start pa lang si Prophet Rainier, sinusundo ako niyan sa Dunkin Donuts. Ngayon, ang nangyari, habang sinusundo niya ako sa Dunkin Donuts, out of nowhere, nagbabay kami pareho, bigla ako nag-speak sa kanya, sabi ko, Kuya Yo, mayroong word ang Panginoon. Sabi ko, hindi pa yung lahat ng sinabi mong yan, hindi pa yan yung lahat ng problemang mararanasan mo. May mas malalala pa dyan. Pero ngayong araw na to, manalangin ka. Simula ngayong araw na to, hanggat hindi ko sinasabing itigil mo, wag mong ititigil. Alam niyo, ang ginawa niya, nagtampo siya sa akin nun. Kasi parang kinukurs ko daw siya. Sabi ko, hindi, instruction yung binigay ko, manalangin ka. Ang ginawa niya, nagtampo siya, hindi siya nanalangin. After 3 days, na-stroke yung tatay niya. Half body. Bumalik siya sa akin. Sabi niya, Kuya Dave, anong gagawin ko ngayon? Sabi ko, hindi ko rin alam. Teka, manalangin na lang tayo. Yun ang solusyon na nakikita ko. Pinag-pray namin. Pero by God's grace, alam niyo, half body, yung stroke na tatay niya. Nakalakad po yun ng maayos. Nakabalik sa trabaho. Ano po? Pero now, wala na po yung tatay niya. Ano po? Wala na po yung tatay niya. Namatay po yung tatay niya, parang, ilan na ba? 2 years na yata. 2 years ago na. 2020, 2024, namatay yung tatay niya. Ano po? Thank you, Jesus. So that is a warning. Ano po na ibinigay ni Lord. Sabi ko sa kanya noon, Kuya, hindi ka nakikinig. At doon po nagsimulang makinig yan si Kuya Yo about sa mga bagay-bagay. Doon nagsimula na magkaroon siya ng instruction or ng heart na makinig. Thank you, Jesus. Number 3, to give hope. Role of prophecy is to give hope. Magbigay ng pag-asa. Hindi po sa lahat ng pagkakataon or sa lahat ng oras ang revelation ni Lord ay negative. Lagi niyo po itong tatandaan. Hindi lahat ng revelation ay laging negative. Pag puro negative na yung nakikita mo, medyo doubted na tayo dyan. Kasi wala na bang good na nakikita? Eh sabi ng Bible, ang word sa atin ni Lord, spread the good news. Eh kung ang dala-dala mo laging negative, paano naging good yun? Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Nais ni Lord na mabuksan yung mata ng ating puso, yun yung mata or yung eyes of prophecy, so that ma-enlighten ka. Kaya kapag alam nyo minsan may pagkakataon na naalala ko yung testimony kanina ni may nag-testimony kanina na
wala na silang bigas, wala na silang, nakalimutan ko yung pangalan niya na nag-testimony kanina, wala na silang bigas, wala na silang pang-ulam. Pero alam mo yon, hindi siya nagpanik, hindi siya katulad nung una daw na ang hinahanap niya na kaagad yung mauutangan, hahanap na kaagad siya ng pwede niyang utangan, hahanap na siya ng pwede niyang mahiraman. Pero alam niyo yon, grabe po si Lord. 'Di ba perfect timing ang Panginoon? So nagbibigay siya ng pag-asa. Ano po, binuksan na niya yung puso ng tao na yon para makita niya na, anak, kaya ko namang mag-provide eh. Nahihinaan ka ba sa akin? 'Di ba? O tingnan niyo po, dahil nagtiwala lang siya kay Lord, ayun, Sis Robelyn pala. Thank you po, Sis Meds. Po, na dahil nagtiwala lang siya kay Lord, si Lord ang gumawa ng paraan, in advance yung sahod. Kasi ayaw po ng Panginoon na ang kanyang mga anak po ay nagkukulang. Laging sobra. Laging on time si Lord na magbigay para sa kanyang mga anak. Di ba po? Yes! Di ba? And this Big man. testimony, A big Excuse man. me, Hallelujah, Jesus. Pabrin, paki-mute muna, Pabrin. Woo! Pabrin, Nice! mute. Hallelujah, Jesus. Do you like it? Ayan. So, ano na lang po Ate siguro, Tab, kung sino pa-mute po yun po. kung sino po yung gumawa ng meet, pwede po nilang yun. Pwede nyo po silang i-mute. Click nyo lang po yung tatlong dots. Tapos makikita nyo po. Yeah! You Hallelujah. like it? Glory to God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Po, so sinabi doon, role of prophecy is to give hope. Po, ito ay para You know how magbigay to ng pag-asa. control. Para magbigay sa atin ng hope, po, magbigay ng pag-asa sa atin na ito yung nais ni Lord para sa atin. Ito yung nais ng Panginoon para sa ating mga buhay. Nagigets po ninyo? So, to give hope. Po, the role of prophecy is also to give hope. Hindi laging curse, hindi laging judgment ang ibibigay or ang daladala, kundi nagdadala rin po yan ng pag-asa. Kaya nga po, di ba, nung nakaraan may mga words sa atin ng Panginoon, the Lord is seeing you, na ito yung joyfulness ng heart mo sa paglilingkod, ito yung ganito, ito yung ganyan. Yun po ay pag-asa, ito po yung hope. Po? Hallelujah. Po? Number 4, to be completely reliable. Hallelujah. The role of prophecy, to be completely reliable. Kapag ka po tayo po ay binigyan na ng Lord ng right hearts for this prophetic, mag-carry ng prophetic mantle, ibig sabihin, reliable na tayo na magdala ng mensahe ng Panginoon. Kasi alam nyo, ito po yung nakikita namin sa mga prophetic people. Hallelujah. Sa mga prophetic people nowadays. Nagiging premature yung release nila. Hindi pa nila gamay yung kanilang gifts, pero ginagamit na nila ng ginagamit para mag-direct ng ibang tao. Kaya pati yung ibang tao naguguluhan. And we need to be mature. We need to be mature in the prophetic grace na ibinigay sa atin. Sabi ko nga po, kaya po nakikita nung iba na parang ang sharp-sharp naman ni Pastor Carl. Hindi po dahil magaling ako or sharp po ako, kundi ganito po yan. Inaral ko po kung paano ko gagamitin yung lahat ng senses spiritually. Kasi kung ano po yung senses na meron ka physically, ganun din po spiritually. Kung meron tayong physical eye, meron tayong spiritual eye. Kung meron tayong physical ears, meron din po tayong spiritual ears. Kung meron po tayong physical na pandama, meron din po tayong spiritual na pandama. Ngayon, yung lagi kong sinasabi sa kanila na kapag hindi mo nakita, pakinggan mo. Pag hindi mo narinig, damhin mo. Pag hindi mo nadama, pag hindi mo nadama yung word ng Panginoon, post ka and then reflect ka kung anong nais ni Lord na sabihin. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21, we also have the prophetic message as something completely reliable. And you will do well to pay attention to it. So kapag may word po si Lord sa atin, huwag tayong magiging OA agad. Na kapag may pinakita lang sa atin si Lord, nakita pa lang natin color blue.
naging ano na kaagad tayo. 'Di ba? Just act normal. Ano po, pag may nakita kang word, isulat mo lang lahat ng nakikita mo. Kasi alam nyo yan ang practice na ginagawa namin. Bawat pinapakita ni Lord sa amin, sinusulat po namin. Hinahayaan namin makita namin, tapos isusulat. Ako kasi medyo ano ba yun, photographic mind. Ano po, medyo photographic mind. Hallelujah. Yung kapag may sinabi si Lord, kinakatch ko lang siya tapos memorize ko pa din. Minsan nga kahit anong tagal na memorize ko pa rin. So hindi na ako nagsusulat. Pero yun po yung lagi kong nais sabihin sa inyo na isulat nyo po yung mga word na binigay sa inyo ng Panginoon. At tingnan nyo kung ano yung instruction. Ano po, kapag hindi buo, isulat mo lang, tapos darating yung panahon na bubuuhin niya ng Lord. Kasi one time yung isang member namin na taga Cagayan, na leader namin, meron daw pong vision na pinakita sa kanya si Lord 7 years ago. Pero nung time na tinuruan ko siyang mag-enter doon sa secret place niya, si Lord mismo ang nag-interpret ng mga nakita niya 7 years ago. Hindi ako. Siya mismo. Sabi ko, wow, thank you Lord. So ibig sabihin, reliable na siya na magdala ng message. Ibig sabihin, hindi na siya nagda-doubt. Kaya nga po kapag kayo nagda-doubt sa prophetic word na dala nyo, huwag nyo na lang pong sabihin. Kasi kung nagda-doubt ka at sasabihin mo yan, hindi faith ang maibibigay mo, kundi doubt sa kanila. Kasi sabi ng Bible, when I speak prophetic word, I speak faith. And when they hear the word, they receive double of my faith. Halimbawa, nung one time, si Kuya Brian, halimbawa sinabi ko sa kanya, Kuya Brian, the Lord is saying to me na may tatawag na sa iyo para sa pag-akyat mo ng barko. Nung time na siya po'y paalis pa lamang. Alam niyo po, double portion ng faith ang kanyang na-receive doon sa word na yon. Sabi niya, Amen. Kinabukasan, nag-call ka agad sa kanya. Yung kanyang amo. Diba po? So reliable na mag-carry ng word. Hindi na doubted. Kasi pwede ko namang isipin na, paano kung walang tumawag kay Kuya Brian? Paano kung hindi sila tawagan? Di ba? Pero dahil yun na yung word ng Panginoon, specifically, hallelujah. And sabi doon, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place. Kumbaga, isipin mo na lang daw po, nasa gitna ka ng dilim at may liwanag doon na nakikita mo. So kailangan mag-focus ka doon. Kung ayaw mong matakot ka, mag-focus ka doon sa light na yon. So ganun din, para mas makita mo ng malinaw yung vision or yung dream na binibigay ni Lord, focus ka lang. Mag-focus ka doon sa word ng Panginoon para hindi ka magulo, para alam mo yung instruction. Kasi yung iba sa sobrang excited, wow, nakakita na ako ng vision, sinulat yung vision. Ay, naku, yung instruction pala, nakalimutan ko. Ay, wala na. Nakalagpas na yung instruction. And allow the Lord to speak clearly over you hanggang sa makompleto yung word na ibinigay sa iyo ni Lord. Amen? So sabi po dito, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, you must understand that no prophecy of scriptures came about by the prophet's own interpretations of things. Lagi raw po natin tatandaan, walang prophetic word na nanggaling kay Lord. Ano po, na walang prophecy na sinabi sa atin ng mga prophet na hindi magaganap or hindi magkakaroon ng katotohanan. If they are reliable, so hindi po lahat ng tao na nag-i-speak sa inyo ng so-called prophecy ay reliable. Tandaan niyo po yan. May mga reliable na mga tao na ipapadala ang Panginoon. At yung reliable people na yun, when they speak, it happens. When they speak, it fulfill. When they declare, favor comes. Amen? So sabi po dito, for prophecy never had its origin in the human will. Kaya nga po lagi kong sinasabi, when somebody saying to me, Pastor Carl, meron ako nakitang vision. And then i-access ko yung spiritual realm para makita ko kung totoo ba yung vision na sinasabi niya. Naalala nyo nung time na magkausap kami ni Nanay Vicky sa mga nandoon? Nagkausap kami ni Nanay Vicky. Tapos nagsabi siya ng kanyang vision ata yun, yung regarding sa liaison officer. Wala siyang sinabi na yung kulay ng damit ng liaison officer is blue. Pero bakit nakita ko yung blue na damit? Kasi yung word niya ay totoong nasa spiritual realm. Kasi sabi dito, prophecy never had its origin in human will. Meaning, bago mo pa lamang yan sabihin, balik ulit tayo dun sa Amos 3:7, surely the sovereign Lord does nothing without revealing His plan.
bago pa yan maganap physically, may plano na yan spiritually. Nagigets po ninyo? Bago pa man po magkaroon ng Walking the Jesus Road Ministry, may nakapag-prophesy na po ng building ng WTJR 2023 pa lang. Hindi pa kami nag-start. Nasa ibang church pa. Kaya po, ang prophetic ay kayang i-confirm ng prophetic din. If Nanay Ann has prophecy and I has prophecy, kapag nag-speak siya ng word of prophecy, mako-confirm yun sa akin. Kasi kaya kong i-access or makikita ko rin yun. Parang ganito. Kung ikaw ay singer, kaya mo rin kumanta, malalaman ko kung totoong singer ka. Kasi pag narinig ko pa lang na kumanta ka, oo nga, no? Ang galing mo, ha? Tama yung timing, ha? Tama yung hit ng notes. C5 notes yan. Soprano ka. Tenor ka, ganito, ganyan. Kaya mong i-determine yung capacity or capability nila. So, ganun din po sa prophecy. Amen? Kapag ka sila ay legit yung kanilang prophecy or yung word na ibinigay nila, it can be accessed in the realm of the spirit, specifically mga plans. Because their origin is spiritually, not physically. Sabi dito, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ang mga prophets daw po kapag nagsasalita, they are carried along by the Holy Spirit. Naranasan nyo na po ba sa buhay ninyo na may ipinagpipray kayo tapos parang wala nang sense yung isip mo? Yung parang as in clear yung mind mo pero yung bibig mo, ratadadadaba, shandadadadaba, Father, in the mighty name of Jesus. Tapos nasabi mo lahat ng mga dapat ipag-pray pero hindi mo inisip. Kasi most of the time, pag nagpipray tayo to somebody, iniisip natin kung ano yung ipagpipray natin. Pero pag kinerid out ka na ng Holy Spirit, siya na mismo ang mag-i-speak for you. Wala na. Sabi nga ng Bible, para ka nag-speak in tongues. When you speak in tongues, there is no use of mind. So ganun din, if you are carried by the Holy Spirit, there is no use of mind. Kapag nagpipray. Kaya pansinin nyo, yung mga prayer warriors natin dito, yung mga intercessors diyan ng Panginoon, kapag nagpipray sila, tinan mo, oras na umiyak na yung mga yan. Tinan mo, dire-diretso na yung mga bibig niya mga yan. Sabihin na sasabihin yung minsan parang gusto mo ng ampatin, teka bes. 3 hours ka na nagpipray. Ang tagal-tagal mo. Kasi nga, hindi na sila yun eh. yung Lord na yun sa kanilang buhay, dire-diretso mag-pray. Kaya alam nyo, ang pinakamatagal mag-pray, yung mga spirit-filled. Walang oras-oras dyan. Kasi pag na-filled yan, kung hanggang saan yan matapos, doon ang tapos niyan. Di ba? Legit po. Hallelujah, Jesus. So kaya alam na ninyo mga kapatid, when prophetic or when you prophesy, subukan po ninyo kapag nagpe-pray kayo, tapos binabaan kayo ng spirit of prophecy, kahit hindi ka prophet, pag binabaan ka ng spirit of prophecy, habang may pinagpe-pray ka, masasabi mo yung lahat ng mga dapat mong sabihin sa kanya nang hindi mo pinag-iisipan yon. Magugulat ka na lang, nasasabihin sa'yo, alam mo, Sister Selena, alam mo ba na nag-prophesy ka sa akin nung pinagpe-pray mo ako nang hindi mo alam? Sabi mo sa akin, makaka-receive ako ng pagpapala. Nangyari yun, prophetic. Ang akala natin, prayer declaration yun, pero that is prophetic word na naganap. Hallelujah, Jesus. Kaya ang prophetic, importante yan sa lahat. Mapa-intercessor ka, mapa-preacher ka. Kaya nga po minsan, sinasabi nila, alam mo pas, pag na-field ka, 7 hours ka talaga kung mag-preach eh. Diba? Minsan, ikaw na yung, alam niyo po ba, minsan tinutugtugan na po ako ng worship team para lang masabing, Pastor, time out, overtime. Diba? Kasi pag nagsalita daw po ako dire-diretso. Dire-diretso na daw po ang aking bibig. Wala na raw pong preno-preno. Sabi ko, sorry guys. Ito na talaga eh. Pag nagsimula na yung magsalita, dire-diretso na yan. Kaya po pag nandito sila sa bahay, pag pumunta sila dito sa bahay, isusure po nila na wala po silang gagawin. Kasi pag nagsimula po ako magngangawa dito, 3 hours, 4 hours na po ang lumipas, hindi pa kami tapos ng aming fellowship. Pag may kasama pa kaming intercessor, mas lalong hahaba yun dahil may prayer pa yun. Diba? Ay pag meron pang mga CR, ay wala na, may prophetic pa yun. Diba? Kaya alam nyo yung simple lang daw na prayer moment, wala na. 7 hours, 5 hours, prayer time. Kaya hindi po kayo magtataka bakit ang tagal manalangin ng mga spirit-filled na mga tao.
not because they wanted. Kasi kung gusto lang natin, kakatamad yun. Ngalay kaya sa bibig nun. Diba? Pero pag filled ka ni Holy Spirit, hindi mo na malalaman kung ngalay na ba yung panga mo eh. Pagkatapos mo na lang, teka, parang lakjo na ako. Diba? Parang nung one time, umattend kami ng conference, nakaluhod po ako. May umapak sa kamay ko. Alam niyo, hindi ko naramdam yung pag-apak sa kamay ko. Eh. Sabi ko, Lord, ganito pala pag filled ka ni Holy Spirit. Pati pag-apak sa kamay ko, 3 daliri ko lamang naman po yung naapakan ng sapatos niya. Hindi ko na po naramdaman. Sabi ko, Lord, grabe. Kaya pala ako yung iba, pag na-filled sila ni Holy Spirit, bigla na lang silang babagsak. Kahit minsan walang sumalo sa kanila, pero buhay pa naman at okay pa naman. Hindi naman nagka-blood clot. Bakit? Because they are covered by the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Kaya alam nyo, when the Lord speak on you, hayaan nyo lang po mag-overflow. Kaya kapag nag-i-speak po kayo, kapag may pinagpe-pray po kayo, hayaan nyo lang po mag-overflow sa buhay po ninyo. Tinan nyo si Prophet Rainier, pag nagpe-pray siya, dire-diretso lang. Hinahayaan niya lang mag-overflow. The Lord is saying me this, the Lord is saying me that, and so on and so forth. Hallelujah, Jesus. So ayun, doon lang naman po siya nag-i-end. Alam ko po na marami pa po tayo mga kabibisihan. Alam ko po na marami po sa inyo ay pagod, puyat, at gutom na rin. Hallelujah. But I know the Lord will move mightily and powerfully, in this very time or in this very moment. Hallelujah, Jesus. Okay lang po ba na mahingi ko po ang kahit 5 minutes po sa inyong lahat? So ngayong oras na to, I don't want to prophesy in you, but I want you to prophesy on yourself. So to everyone, people of God, can you please close your eyes? And as you close your eyes, iset mo sa sarili mo ngayon na wala kang ibang kasama dyan, wala ka sa Gmit ngayon, wala sa harapan mo si Pastor Carl. Iset mo ngayon na kaharap mo ay ang Panginoon. At kausapin mo siya, kapatid. Whatever is in your hearts. Kausapin mo siya na para bang isang kaibigan. Kausapin mo siya na parang isang tatay mo. Alam ko na some of you, nabibigatan kayo. Some of you, you feel this heaviness in your chest. Marami kang pinoproblema. Alam mo kapatid, alam kong ikaw ito. Madalas nakikita ka ng maraming tao na ngumingiti ka. Pero deep inside, alam ni Lord na durog ka. Kaya kapatid, ngayong oras na to, sabihin mo sa Lord, lahat ng bigat sa puso mo, nais ka niyang palayain sa lahat ng kabigatan na yan. Yarama siaro la prediane Yeso rama setse Holy Spirit, and speak to your people. Ooh, Yahweh, my precious one, we come to your kingdom, come to your presence. We come with our hearts in grief, in sadness and loneliness. Come, my Father, speak to me. I feel your embrace, I feel your comfort. Come, Jesus, come, my Father, release my heart from all heaviness, from all that makes it grieving. Maramaya, Ramaya Surya,
Come on, the Holy Spirit is here tonight. He mo lang lahat, kapatid. I wanted to touch, anak, kabigras na ito. Alam ko na pagod ka na. Alam kong hirap ka na. Alam ko na ang dami-dami ng pinagdadaanan mo ngayong oras na ito. Naiintindihan ko yung lahat ng yan. Pero nais ko ngayon na ibigay yung revelation na ito sa iyo, anak. Anak, sabihin mo yan sa akin lahat. Allow me to move. Allow me to move. Jesus, my precious Jesus. Hallelujah, Jesus. Come on, people of God, as you close your eyes, the Lord is speaking to you. Just open up your hearts. Hindi mo kailangan makakita ng vision. Just feel it in your hearts. You can feel your Father in heaven. Your Father in heaven is knocking at your hearts this time. Now release everything. All the pains. All the heartaches. All the things na nagpapabigat sa puso mo. Alam ng Panginoon. Alam niya. Alam ng tatay natin doon sa langit na pagod ka na sa paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo. Pagod ka na sa sitwasyon ninyo, sa sitwasyon ng pamilya mo, sa sitwasyon mo, sa sitwasyon ninyo. The Lord wanna restore you today. Mia soya, hiera soya, hiera soya, hiera na soya, hiera soya. Inamaye katusha lepradi, di pramania tornamana surya, rekababu shande lebrenda sundeya, ekababu shayande. Thank you, Jesus. Rekada baba bushu kariam dele presinde. Rekada shia to karala bashaya. Lekada sekonte karyada da bakaya. Ye papa papa yasuko. Rema baba sekendele deki. Rakata shate kushorande ke bariala deki. Indele presi, indele presi, indele presi. Reka dosha dosha lakaya takamayasu. Yepekete kiando mahaskete. Reka baba busho ya ya ya. Ye mama maya seke. Uramana nana maya soto yande kede kede. Ekede kede kuya mama maya sunti kiyande.
Now, Father, I speak restoration to each and every one of them now. I speak healing towards every heart that are sick. I speak restoration. I speak, let them be delivered today in Jesus' name. I speak, let prophetic overflow upon them. Open their eyes to see. Open their ears to. Don't allow the enemy to speak to them anymore. I cancel every voices that speaks unto them in their minds that make them feel doubted, fear, and unconfident. I command every voices to be silenced in Jesus' name. And I declare, let the prophetic mantle overflow. Now I release this mantle upon each and every one of them now in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, precious Holy Spirit. Now, Father, I thank you. We glorify you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Ayan, glory to God. Hallelujah. Kumusta po ang bawat isa?